Hindi talaga tatantanan nitong si Digong at ang kanyang mga kaalyado ng Quad Committee ka-coffee. Naglabas na sila ng report at pinakakasuhan na itong si Digong at yung mga naging kasabwat nito. Nako po, yari kayo ngayon ha. Ang masaklap nito, sinisisi si PBBM, ang weak leader. Yung tinutukoy nila na weak leader, yun ang sinisisi nila ngayon. Talaga nga naman oo. Hay nako. O siya, sige. Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa lahat ng ka-coffee na nakikinig po sa atin, nasan man po kayong panig ng daigdig, magandang araw po sa inyo. Karma is real. Ang bilis ng karma oh. Binalikan agad sila. Ayan, kung tumigil lang sana kayo. Kung hindi na kayo nagmaisog-maisog rally. Kung hindi nyo na binash ng binash itong gobyerno at pinulaan ng pinulaan yung Quad Committee o yung House of Representatives, sabay hindi sana nagkakaganyan. Ang problema, hindi naman pala kayo malilinis eh. Kung makabira kayo kala nyo malilinis kayo eh. O, karma is real. O, ano nangyari ngayon dyan? O, basa, Quadcom, file criminal raps versus Rodrigo Duterte, allies over incentivized drug war and EJ case. Hindi civil case criminal case. O ba'y makukulong pa ata itong mga to Mukhang maghihimas rehas itong mga to Yan po ang rekomendasyon ng Quad Committee matapos po ang kanilang sunod-sunod na hearing dyan po sa House of Representatives. Sa madaling sabi, hindi nasayang yung ilang araw nilang pagdinig dyan. Kasi ang sinasabi ng mga kritiko, nagsayang lang daw po ng pondo itong House of Representatives, itong Quadcom sa kakaimbestiga na wala naman daw kinakahinatnanan. O yan, hindi lang in aid of legislation. May makukulong pa base doon sa report na isinumite o isinapinal ng Quad Committee. Sige, basahin natin ka-coffee yung article na ito Headline po mula sa Philippine Star. Ayan, kung hindi nyo pa nababasa yan, sige ako na magbasa The House Quad Committee recommended on Wednesday, ngayong araw po mismo yan, nirerekomenda po nila na mag-file ng crimes against humanity charges. So, mabigat-bigat ka-coffee itong kaso na ito Crimes against humanity charges against former President Rodrigo Duterte and his allies, yung mga kakampi niya, mga kaalyado niya for his war on drugs and its alleged incentivized EJK. Naku, taas ang kilay yung mga DDS Oy, namumuliti ka na naman kayo dyan. Sasabihin ng mga DDS, pinupolitika nyo lang mga Duterte. Gusto nyo lang sirain yung legacy na nagawa ng Duterte. Yan ang gusto ninyong palabasin dyan Kasalanan niya ng Marcos administration. Yung weak leader na sinasabi nyo, sila may kagagawan yan. Kung bakit nagkakaganyan itong mga Duterte. Sige. Sisi, PBBM lagi may kasalanan sa inyo dyan. Ang maganda dyan, sagutin ninyo. Kung sampahan kayo ng kaso at mukhang sasampahan talaga kayo ng kaso, sineryoso na kayo dito, ang gawin ninyo, sagutin ninyo yan sa korte kung saan isasampa yung kaso na yan. Madali-dali lang yan ka-coffee. Total, napakarami naman pera. Billions of pesos naman yung naipon nyo dyan mula sa Pogo. Oy, sabi billions of pesos yung naipon nyo mula dyan sa Pogo. Di madali lang yan. Kahit mag-hire kayo ng napakaraming abogado, kayang-kaya nyong malampasan yan. The mega panel, which also probed the illegal drug trade and illegal operations of the Philippine offshore scam hubs, urged for a police investigation into identified big fishes and Chinese nationals perpetrating these criminal activities. Naku, dumami-dami pa ka-coffee at may mga pangalan. Tinignan natin kanina, may mga pangalan doon sa report ng Quadcom. At ang masaklap nito, si Digong, yung mukhang nakikinita nila na sentro, nakasentro kay Digong. Pero syempre, mga DDS, di maniniwala dyan. Kasi, bakit naman si Digong pinupolitika ninyo dyan? Walang kasalanan si Digong, the best president ever Yan ang sinasabi nila dyan Anong kinalaman niya dyan? Oy, sagutin niyo sa korte yan, kung masampahan na kayo ng kaso. In a sponsorship speech, Quadcom Chairperson, Representative Robert Ace Barbers. Kasi, di ba, Quadcom yan, 4 na komite. No, may mga chairperson, bawat komite na yan. Nagsanib puwersa sila dyan. So, on behalf of the Quadcom, si Barbers po yung nagsalita at sinasabi niya, and I quote, "Most chilling revelation they discovered in their 13 hearings was the reward system that purportedly funded the drug wars thousands of EJKs." Ang daming testimonya, ka-coffee. Hindi ko alam kung paano nila pasisinungalingan yan. Napakadami ng testimonya
na sinusuhulan sila at binabayaran sila kapag nakapagpatumba sila ng mga suspect. Suspect pa lang ha. Wala pang judgment ha. Hindi pa nabibigyan ng due process yan. Suspect pa lang, tsugiin nyo, may reward kayo, may matanggap kayong pera. Ang masaklap, maraming inosenteng nadamay. Collateral damage daw, sabi ni Bato. Imposibleng collateral damage yan. Napakarami namang collateral damage yan. Alam ko, ang collateral damage 3%, ganyan lang. 1% or minsan nga less than 1% pa ang collateral damage. O itong mga namatay na estudyante na walang kamalay-malay, yung tricycle driver na ginamit lang ha para sakyan ng nagbebenta ng ipinagbabawal na gamot, sinugi din nila. Collateral damage ba yun? O. Matatanggap ba ng pamilya yun? Isipin mo kung ikaw yung nasa kalagayan ng tricycle driver na sinugi, na sinakyan lang siya, malay niya ba na may dalang ipinagbabawal na gamot yung pasahero niya? Sinugi yung tricycle driver. Kung ikaw yung pamilya nun, anong mararamdaman mo? Sabihin collateral damage ka lang. Ano yun? Diba? Mali si Bato dyan, si De La Rosa. Kaya isa siya dapat sampahan. At siya nga ay inirekomenda din na sampahan itong si Bato. At sabi niya, kung mabibigyan pa raw siya ng pagkakataon ulit na ipatupad yung tukhang na yan, gagawin niya raw ulit. Kaya hindi ko makakalimutan yung sinabi nila, gawin ni PBBM kung ano yung ginawa ni Digong sa tukhang. Ano kayo, hello? Isa yan sa kinagalit nila Hindi sila sinunod ni PBBM. Hindi ginaya ni PBBM yung style ni Digong sa tukhang. Kaya nagalit ang mga DDS. Kasi gusto nila kung ano yung ginawa ni Tatay Digong, yun din ang gawin ni PBBM. Nakita na nga ni PBBM na problemado yung program Ipapatupad niya pa. And besides, may sarili siyang pag-iisip. Siya ang presidente. Kung pumalpak man siya ang sisisihin. Ano siya, puppet? Gaganunin niyo lang, Marcos, ganito gawin mo, etc. Hindi siya puppet na magiging sunod-sunuran sa inyo. Nung hindi nila nakokontrol si PBBM, dyan na nagsimula yan. May isog rally na sila. Yung mga hindi na i-appoint, yung mga nire-recommenda nila, hello, shoutout kay Vic Rodriguez. Nung hindi na na-appoint at yung mga na-appoint at natanggal sa pwesto, ayan, nag-ingay na sila. Sunod-sunod na yung maisog rally nila dyan. Gusto na nilang pabagsakin si PBBM. Kung ano-anong mga issue na ibinato, kesyo bangag daw, kesyo walang kapasidad na pamunuan ng bansa, yan ang sinasabi ni Roque. Kung ano-ano pang pinagsasabi nila dyan, maisog rally sila, hala sige, kaliwat kanan. Dito sa Pilipinas, iba't ibang probinsya, buti nga hindi sila inaalaw ng mga local government leaders Nagpunta pa ng ibang bansa. Doon pa pinalabas nila Maharlika. Yung Peking video ni BBM na nag-hit-hit daw ito. Yan, karma. No, asan niya? Asan na kayo? Ano? Kakasuhan na kayo. Nadudurog na kayo. Weak pa rin si PBBM. Oy, Quadcom yan Walang kinalaman si PBBM. Ba't si PBBM sinisisi niyo dyan? In a sponsorship speech, sinabi po ni Quadcom chairperson, the most chilling revelation they discovered in their 13 hearings was the reward system. Correct yan. Maraming testimonya, maraming patunay dyan sa reward system na yan. And even yung dating opisyal ng PCSO, umamin mismo. The investigations brought to life the harrowing abuse of power and institutional impunity during the Duterte administration. Pinondohan. Para sa ikatuparan itong plano na yan. May pondo. Saan galing ang pera? Sa confidential funds o sa POGO? Witness testimonies corroborated by evidence revealed the system of incentivized killings, sabi po ni Barbers. In a 43-page progress report, Barbers said the following individuals violated Republic Act number 9851 or committed crimes against humanity and must be tried at appropriate courts. Hindi na sa House of Representatives, didinggin yan. Sa korte na, ka-coffee. Sa nararapat na korte, doon dinggin yan. Ito yung mga pangalan na pinakakasuhan. Sige, maglista na kayo dyan. Tandaan nyo na lang ka-coffee kung sino yung mga pinapakasuhan nitong komite na to. Si Digong, dating presidente, Rodrigo Roa Duterte, si Senator Christopher Lawrence Bongo, ang special assistant po ni Digong. Si Bato de la Rosa, na dating PNP chief. Dati rin pong PNP chief na si Oscar David Albayalde. Si PNP chief Debold Sinas. Retired Police Colonel Royina Garma.
Ayan, ng PCSO. Former National Police Commission Commissioner Idilberto Leonardo at Ghost former personnel Herminia Moking Espino. Yan ka-coffee mga pinapakasuhan. The Quadcom also acknowledged the estimate of human rights groups and the International Criminal Court that EG case were around 12,000 to 30,000 considering the unreported and uninvestigated cases. Oh. Tumutugma si Quadcom. Kinikilala nila yung sinasabi ng mga human rights groups at ng ICC na between 12,000 to 30,000 po yung mga natukhang EJK, biktima ng EJK. Sapol kayo dyan ngayon. Hala. Ayaw nyo sa ICC ha? O yan, kumilos na. Dito na sa Pilipinas, isasampa yung kaso. Sana panindigan ng kampo ni Digong dyan ang sinasabi nila, no? Na mag-file, kasi ang yabang nila dyan eh. Mag-file kayo ng kaso dito sa Pilipinas, wag sa ICC, wag sa International Court. Dahil dito daw sila sa Pilipinas, kahit saan ka korte daw yan, haharapin nila. O yan, sampahan na kayo dyan. Harapin nyo ha. Baka magtago din kayo dyan. O baka magkasakit. Yun, magkasakit, di ba? Mapunta sa wheelchair pag hospital arrest. Itong reward system, pag-usapan natin. The reward system was introduced by Garma. Ay, naku, laking papel ni Garma dyan. Siya mismo umamin dyan. Under oath, nanumpa siya ka-coffee at sinabi niya yung mga testamento na ito. Nag-confess na nag-i-exist po itong Davao model na to. Kasi hiningian daw po siya ng tulong na mag-establish ng task force na i-replicate itong Davao model. I-replicate yan, gawin yan on a national level sa buong Pilipinas na. Garma said the police officers who killed a drug suspect received monetary rewards ranging from 20,000 to 1 million pesos. They may also receive reimbursements for operational expenses. Ang laki nun 1 million. Sino yung mga 1 million? Pag mga bibigat na tao siguro, pag mga mayor, yung mga natutumba nila mga mayor. Leonardo, also a retired police colonel, confirmed the incentivized pagtsugi but spared the details. Duterte, who attended the hearing on November 13, admitted compensating police officers with excess funds from anti-illegal drug operations, even those that resulted in EG case. O ano na yan? Hala kayo dyan. Umamin pa kayo dyan ha. Sapul kayo dyan. Quadcom also filed House Bill number 11043 and 11117 to allow the government to own illegally acquired land by foreign nationals and fast-track the cancellation of birth certificates fraudulently obtained by foreign nationals. Ito ka-coffee yung kaso na mga nakatanggap po ng nakakuha no ng mga birth certificate itong mga Chinese nationals no at nakuha nila diyan sa Davao. Sa Davao del Norte. O diyan nila nakuha yan no. Mabilis na nakakuha eh. Biruin mo naman thousands of foreign nationals, mabilis na nakakakuha ng birth certificate. While not for criminal cases, Barber said that an investigation into key personalities tied to the illegal drug trade. Sino po ito? Pinangalanan din po itong mga pangalan. Si Paulo Duterte, kasama nila dyan sa House of Representatives. Si Nilo Abiliera Jr., si Paul Gutierrez, opisyal ito ng PCO dati. Si Benny Antiporda, naku po, dating DENR. Jojo Bacud, Tita Nani, Alin Kapuyan, Michael Yang, Alan Lim, Charlie Tan at si Sammy Uy. The Quadcom identified these individuals in the shipment of illegal drugs involving alleged custom fixers Mark Taguba. Others were said to be linked to other cases of illegal drug trade. Nako, marami-rami ito ka-coffee. Marami-rami ito mga pinaiimbestigahan. Kabilang din po dito si Harry Roque, ang Lucky South 99 Authorized Representative and Whirlwind Corporation Incorporator na si Cassandra Leong, Alice Guo, Tony Yang, Hong Jiang Yang. Nako, dami-dami mga pangalan yan ka-coffee. Bagay marami naman kayong pera, iharapin ninyo yung kaso na yan, kumuha kayo ng magagaling na abogado, kayang-kaya nyo naman yan, afford nyo yan, at ipagtanggol ninyo ang sarili ninyo. Yun eh. Huwag nyo sabihin na pinopoliticize lang kayo. Dahil itong report na ito ng Quadcom, may mga ebidensya yan. May mga testimonya yan. May mga records. Under oath yung mga testimonya na yan na binitiwan ng mga witness, ng mga research persons na inimbita nila dyan sa House of Representatives. Kaya hindi nyo pwede sabihin na mumulitika lang. Ang sagot nyo, doon sa korte. Once na maisampa na itong mga kaso na yan.
At magpakita din kayo ng ebidensya. Patunayan ninyo na wala kayong kinalaman dyan at wala kayong kaugnayan dyan. Yun lang yun, ka-coffee. Tapos ang problema. Weak leader, si PBBM. Yan pa rin ang narrative nila. Weak leader si PBBM. O siya, anong say nyo dyan, ka-coffee? Deserve ba nila ang karma? Tingnan ninyo. Deserve ba nila na makasuhan? Sige, comment yes kung deserve nila. No kung hindi. Kung may mga opinion din po kayo at reaction, lagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba pa natin mga ka-coffee. Mga nasa YouTube, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa YouTube. Mga nasa Facebook, please like din or follow. Share na rin ka-coffee ng ating videos. Maraming salamat sa mga sumama. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam po. Bye-bye.